Itinapon ni Lizal ang mga gamit niya nang makarating sila sa kondo habang si Rohan ay tulala lang at hindi alam ang iisipin o gagawin. Hindi ba sila nananaginip? Hindi ba sila nagkakamali na nakita kanina? Siya ba talaga si Madison? Shit, Rohan! What is happening? I thought that she's dead, but we saw her there, alive and kicking. Nagawa pa niyang umattend sa event na yun. Nanggagalaiti sa galit si Lizal. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi pwedeng mabuhay si Madison. 1 taon na silang malaya. Masaya ang buhay at maganda na rin ang karir. Hindi pwedeng bumagsak at masira na naman ang lahat ng mga pangarap nila. Ngayong buhay pa pala si Madison at nakabalik na. Rohan! Malakas sa tawag ni Lizal sa fiancé niya nang hindi man lang siya sinagot nito. Nakatulala lang si Rohan at hindi niya rin alam kung anong nangyayari. Do something! Si Madison yun, hindi ba? Imposible namang may kakambal si Madison dahil kilalang kilala ko siya. Wala na siyang pamilya at wala siyang kapatid. Sad naman ni Lizal. Rohan! Muling tawag niya rito dahil hindi man lang ito sumagot. Shit! Hindi ko alam. Katulad mo nagulatin ako na makita ko siya. Saka na bang nakain mo't ginawa mo yun? Hindi mo man lang ba mapigilan ang pagiging kuryoso mo? Lizal, we are in a public place tapos nagawa mong tanggalin ang mask niya? Galit na ring sigaw ni Rohan sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Kung hindi ko yun ginawa, hindi natin malalaman na si Madison palang nasa likod ng maskarang yun. Matatapos ang event na nasa atensyon ng lahat? Mag-isip ka kung anong gagawin natin. Hindi na mapakaling sigaw ni Lizal sa fiancé niya. Inis namang sinabunutan ni Rohan ang sarili niya dahil sa pagiging bossy ni Lizal. Pwede bang tumahimik ka na muna? Ngawa ka ng ngawa. Kita mo nag-iisip ako, hindi ba? Pero hindi ko rin alam ang gagawin ko. Hindi na sila magkaintindihang dalawa. Basta, gawan mo ng paraan. Hindi pwedeng makabalik si Madison sa showbiz. Tandaan mo, hindi pwedeng sirain ni Madison ang mga plano natin kaya gumawa ka ng paraan. Napapapikit na lang si Lizal nang akma sana siyang sasampalin ni Rohan. Napigilan naman ni Rohan ang sarili niya, sa kanya tinalikuran si Lizal. Ang dami-dami nitong sinasabi gayong nag-iisip din si Rohan. Kumalma ka muna at kung gusto mong madaliin na mawala sa paningin mo si Madison, ikaw ang gumawa ng paraan. Hindi yung sa akin mo iuutos. Saad ni Rohan saka siya lumabas ng kondo. Pakiramdam niya hindi niya kayang makasama si Lizal ngayong gabi at baka masaktan lang niya to. Inis na naupo si Lizal sa sofa at binato ang gamit na naabot ng kamay niya. Hindi siya makakapayag na sisirain na naman ni Madison ang nagawa na nila ni Rohan. Nasa tuktok na silang dalawa at konting kembot na lang ay makakasama na sa international modeling si Lizal. Malapit na rin siyang makakuha ng international project at hindi pwedeng maagaw yun ni Madison. Samantala, nainis naman si Madison kay Tyler na makarating sila sa bahay ni Tyler. Are you mad? Tanong ni Tyler kay Madison dahil ramdam ni Tyler na galit sa kanya si Madison. Hindi ka malang ba magpapasalamat na tinulungan kita? Dagdag pa ni Tyler. Hinarap naman na siya ni Madison at bakas ang inis sa mukha ni Madison. Salamat, pero sana hindi mo na sana ginawa. Bakit mo pa yung ginawa saka ano bang ginagawa mo sa event na yun? Mr. Moya, this is my plan. Plano ko lang pero sinira mo tapos sinabi mo pa sa harap ng mga reporters na mga yun na asawa mo ko. Napakunot naman ng noo si Tyler. Ano bang kinakagalit ng babaeng to? I ruin your plan? Miss Guerrero, do you think I will do that kung nagawa mo lang ipagtanggol ang sarili mo? Para kang batang pinapagalitan sa itsura mo kanina. Wala ka na sagot sa mga tanong nila. I thought that you're ready for this, but I don't think so. Binigyan kita ng opportunity to show yourself, pero tumahimik ka lang kanina at walang lumbas na kahit anong salita sa bibig mo. Seryoso namang wika ni Tyler. I know, pero sana hindi mo pa rin ginawa. Siguro, okay na yung tinulungan mo ko. Pero sinabi mo pa sa kanila na I'm your wife? Sana inilihim mo na lang. Paano ko ipapakilala ang sarili ko? Paano ko mapapatunayan sa kanilang lahat ang kakayanan ko kung ang titingnan lang nila sa akin yung asawa ko ni Tyler Moya? Iisipin nilang lahat na nagawa kong umangat because of you. Because of your name. Hindi na nila makikitang nagawa kong umangat muli dahil sa kaya kong gawin. Dahil sa akin. Ano na lang ang iisipin nilang lahat? Gusto kong linisin ang pangalan ko. Gusto kong muling umangat dahil sa kakayahan ko at hindi dahil kung kanino. Hindi mo ko naiintindihan dahil wala ka naman sa posisyon ko.
Naiinis na paliwanag ni Madison, sa kanya tinalikuran si Tyler. Is she blaming me? Woman. Tss. Anas ni Tyler na makaakyat na si Madison sa kwarto niya. Tahimik lang namang nakikinig si Ariel. Naupo na si Tyler sa sofa at pinagkul sa mga binti niya. Bantayan mga nangyayari sa social media at i-report mo sa akin ang mga nangyayaring hindi maganda. Utos niya kay Ariel na kanitango naman kaagad ni Ariel. Sa tingin ko po sir, Miss Madison is right. Saad ni Ariel. Nagdadalawang isip siyang sabihin ito kanina pero nasabi niya na. Mabilis niyang iniwasan ang mga tingin sa kanya ni Tyler. What? Naiinis na tanong ni Tyler sa sekretary niya. Hindi naman po sa nangingialam ako pero yung i-announce niyo po in public tungkol sa relasyon niyo. Inaalala ko lang dahil baka makarating ito kay chairman. Mabilis naman dinagdag ni Ariel sa sinabi niya. I can manipulate everything. Kausapin mo lang lahat ng mga TV station na wag nilang ilalabas ang tungkol sa relasyon namin ng babaeng yun. May hirap bang gawin yun? Ariel, use your brain. Napakadaling trabaho pero hirap na hirap kang ayusin. Aniya sa sekretary niya saka siya pumasok sa kwarto niya. Napapakamot na lang si Ariel sa batok niya. Hindi niya naman yun naisip kaagad dahil ngayon lang naman siya kumausap ng mga TV station para manipulahin ang lahat ng mga ibabalita nila. Malay ba niyang gagawin pala niya ito para sa babaeng tinutulungan ng boss niya? Binuksan ni Madison ang cellphone niya. Matagal-tagal siyang nag-off ng mga social media accounts niya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga sa kanya binuksan ang mga to. It's been a year simula nung huli niya itong binuksan. Napakaraming notifications ang bumungad sa kanya at wala na namang ibang balita tungkol sa kanya kung hindi ang pagbabalik niya. Marami ang nagulat. Nakita niya na rin ang article tungkol sa kanilang dalawa ni Tyler pero napapakunot na lang siya ng noo nang hindi niya mabasang nakalagay sa article ang relasyon nilang dalawa. Nakailang ulit na siyang binasang article pero wala pa rin siyang mabasang nakalagay sa article na mag-asawa silang dalawa. What happened? Nagtataka niyang tanong sa sarili at muling naghanap ng mga articles tungkol sa kanilang dalawa pero katulad ng nauna niyang nabasa, iisa lang sinasabi ng mga balita tungkol sa kanilang dalawa ni Tyler. Sinasabi lang sa article na nakita ni Tyler ng potensyal sa showbiz industry. Si Madison na ipakita rin sa article ang mga sinabi ni Tyler tungkol kay Madison. Pero hindi nakalagay ang huling sinabi ni Tyler tungkol sa relasyon nilang dalawa. Napapakunot na lang ng noo si Madison. Naalala niyo tuloy si Tyler. May kinalaman kaya siya? Hindi niya mapigilang itanong sa sarili. Kilala niya lang sa pangalan si Tyler at ang malaki nitong kumpanya sa entertainment pero hindi niya alam ang kaya nitong gawin. Ano pa nga bang kayang gawin ni Mr. Moya? Napaayos na upo si Madison sa malaki niyang kama. Napapaisip tuloy siya. Tyler is the number 1 in entertainment industry. At hindi imposibleng kaya niyang manipulahin ang lahat ng TV station in just one snap of his fingers. Bigla tuloy kinabahan si Madison. Nagpakawala na lang siya ng malalim na buntong hininga. Mag-asawa lang silang dalawa sa papel. Kinabukasan, bumaba na si Madison sa kwarto niya. Tinitingnan pa niya sa paligid si Tyler dahil nahihiya siya sa ginawa niya kagabi pero hindi pa rin maalis ang inis niya rito. Kung sa bagay, mukhang okay naman na. Walang nakalagay sa mga articles tungkol sa relasyon nilang dalawa. Napayuko na lang si Madison nang makita niya si Tyler sa kusina. Ilang buwan na rin silang magkasama sa isang bahay pero bihira silang kumain ng sabay. Sa isang taong nakalipas, bilang lang sa daliri ni Madison na nakasabay nila, si Tyler sa hapagkainan dahil pareho naman silang busy. Palagi ring umaalis si Tyler ng bansa. Hindi naman na yun inaalam ni Madison dahil wala siyang pakialam sa personal nilang mga buhay. Ang kasunduan nila'y kasunduan lang, walang pakialamanan ng mga personal na buhay. Ikaw bang may gawa kung bakit wala sa mga article ang tungkol sa mga sinabi mo kagabi? Tanong ni Madison sa kanya saka siya nanguha ng baso para makapagtimpla ng kape. So, tila masungit na sagot ni Tyler kaya napahirap na lang si Madison. Nagtatanong lang naman siya ng maayos. Hindi na lang sumagot si Madison dahil baka magbangayan na naman silang dalawa. Hinanap ni Madison ng white sugar dahil wala nang laman ng lagayan ni Tyler. Tumingala siya sa mga cabinet sa itaas at napatingkayad na lang para buksan yun at kukuha ng sugar. Pero dahil sa taas ng cabinet, kahit na matangkad na siya, hindi pa rin niya maabot ang mga yon. Hirap na hirap siyang tumingkayad at mawawala na sana siya ng balanse nang maramdaman niyang matigas na bagay sa likod niya. Wala namang kahirap-hirap na kinuha ni Tyler ang asukal sa cabinet. Bagyang nakasandal si Madison sa dibdib ni Tyler
dahil matutumba na sana siya kanina kung hindi lang siya nasalo ng katawan ni Tyler. You can ask for help. Hindi mo naman ikakamatay. Masungit na namang wika ni Tyler sa kanya. Nang tumingala si Madison ay sumalubong sa kanyang palaging walang emosyong mga mata ni Tyler. Bahagyang lumayo na si Madison dahil ramdam niya ng init ng katawan ni Tyler. Salamat, wika niya saka kinuha ang asukal kay Tyler. Do you want coffee? Tanong niya na lang. Do you need to ask that? Napapairap na lang si Madison sa kanya dahil oo o hindi lang naman ang sagot. Siyempre kailangan niya magtanong lalo na't si Tyler naman ang naunang magising sa kanilang dalawa. Malay ba niyang nagkape na ba ito o hindi pa? Nagtimpla na lang si Madison ng kape nilang dalawa ni Tyler habang si Tyler naman ay nakaupo na. Nakatingin lang siya sa likod ni Madison. Anong klaseng babae ba siya? Hindi man lang ba marunong magpasalamat? Lahat na lang ng ginagawa sa kanya ni Tyler ay kine-question niya pa. Kapag si Tyler ang napuno, hinding-hindi niya na talaga sasaluhin si Madison sa mga problema niya. Nang matapos si Madison magtimpla ay binigay niya na ang kape kay Tyler. Naghain naman ng mga katulong ni Tyler ng pagkain nilang dalawa. Simula ngayong umagay sa kumpanya ka na magtatrabaho. Kaya mo bang pagsabayin ng pagmamodeling at pag-artista? Kung hindi naman, you can choose one para matulungan kita sa pag-angat, pero kung kaya mo namang pagsabayin, why not? Hindi yun problema, wika ni Tyler. Bahagyang bumuntong hininga si Madison. Ito nang bagong simula ng buhay niya. Sa nangyari sa kanya noong nakarang taon, marami siyang natutunan sa buhay. Hindi lahat ng taong mapalapit sa iyo ngayon o kaibigan mo'y kaya kang samahan sa pagbagsak mo. Hindi lahat na nasa paligid mo'y totoong kaibigan at totoong may malasakit sa iyo. Tinignan ni Madison si Tyler. Napapatanong tuloy siya sa sarili niya kung bakit kaya siya tinutulungan ni Tyler. Kahit na alam nilang wala namang mapapala si Tyler kay Madison. Kaya ko basta hindi sila conflict sa schedule ko, sagot naman ni Madison. Napatangon na lang si Tyler. Bibigyan kita ng personal assistant mo. Ako na magpapasahod sa kanya. Just focus to your goal and to your revenge sa mga taong nagpabagsak sa'yo. Find them. I will. Thanks. Hindi pa lalampasin ni Madison ang pagkakataong binigay sa kanya. Siguro nga may purpose kung bakit si Tyler ang nakabangga sa kanya noong gabing iyon dahil ito rin pala ang makakatulong sa kanya. Kung sino pang hindi mo kilala, sila pa yung handa kang tulungan. Pero mga taong pinagkakatiwalaan mo, para kang basurang tinapon na dahil wala ka ng silbi sa kanila. I will give you a personal driver. Dahil hindi kita isasabay sa pagpasok ko ng kumpanya, hindi rin ako madalas dumiretso sa kumpanya. Saad pa ni Tyler. Nahihiyaman si Madison dahil ang laki ng mga nitutulong sa kanya ni Tyler, pero kailangan niyang tanggapin ang lahat ng yun. Wala siyang ibang masasandalan ngayon kung hindi si Tyler lang, pero kailangan niya na rin tumayo sa sarili niyang mga paa dahil hindi siya sigurado kung hanggang kailan siya tutulungan ni Tyler. Maraming salamat, wika ni Madison. Hindi ako nagbibigay ng libre, Miss Madison, kung nakakalimutan mo. We already married. Napalunok si Madison pero napatango na rin. Naintindihan niyang ibig sabihin ni Tyler. Kinakabahan na siya dahil she never gave her virginity to Rohan. Ano na lang ang sasabihin sa kanya ni Tyler kung hindi niya alam kung paano ito pasasayahin sa kama. Wala siyang alam sa bagay na yun and she never watched X-rated movies pero wala siyang magagawa. Siya ang nag-alok nito kay Tyler. Ibibigay niyang katawan niya kay Tyler bilang kapalit ng mga tinutulong sa kanya ni Tyler. Hindi ko nakakalimutan. I just want to thank you, sagot ni Madison. Mabuti kung ganun, hindi ako magiging mahigpit sa'yo. Hindi kita hawakan sa leeg pero mag-update ka kapag magagabihan ka at sabi mo sa akin kung nasan ka, just in case na may mangyari. Alam ko kung saan kita ipapasundo. Dagdag pa ni Tyler. Sige, gagawin ko. Anas naman ni Madison. Uminom na ng tubig si Tyler saka siya lumabas ng kusina habang naiwan naman si Madison. Hindi pa siya nakakagaya kaya binilisan niya na rin ang pagkain niya dahil itong first day niya sa Moya Entertainment. Kinakabahan na siya dahil mas malaki ang kumpanya ng Moya kaysa sa former agency niya na Crystal Entertainment. Isa pang Crystal Entertainment ni hindi man lang nila nagawang protektahan ng best artist nila porket nagkaroon lang ng malaking skandal. Hindi na nila tinuloy ang kontrata. Lahat sila ay makakatikim ng hagupit ni Madison. Matapos ibabad ni Madison ang katawan niya sa bathtub ay nagbihis na siya. Humarap siya sa malaking salamin niya at tiningnan ang sarili. Ito ng pagbabalik niya at kailangan maging minimal lang ang mga salitang lalabas sa bibig niya dahil paniguradong siya naman ang pulutan ng entertainment ngayon.
Dahan-dahan niyang sinuklay ang malambot niyang buhok. Kailangan niya na ihanda ang sarili niya, lalo na't hindi malabong makakaharap niya na si Rohan at Lizal. Malaki talaga ang pagdududa ni Madison sa dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ang akala niya minahal siya ng sobra ni Rohan, pero mukhang mali yata siya ng iniisip dahil mukhang siya lang ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Paano nila nagawang i-announce ang engagement nila sa public? Gayong 1 taon pa lang silang hiwalay dahil sa pag-akala nilang lahat na patay na siya. Akala niya pinagluluksa siya ni Rohan pero base sa obserbasyon niya para bang wala lang nangyari. Gustong-gusto rin ng mga taong love team nila. Yun lang ba talagang dahilan kung bakit nila pinablik ang relasyon nila? Para masuportahan sila ng mga manunood o baka naman matagal na siyang niloloko ng best friend at boyfriend niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Madison sa kanya kinuhang mga bag niya. Nang makababa siya hindi niya na makita si Tyler kaya dumiretso na siya sa labas. Nakita niya naman si Joel na naghihintay sa kanya. Nasa loob pa ba si Tyler? Good morning Ma'am Madison, bati ni Jake. Hindi pa ba lumalabas si Tyler? Tanong ni Madison. Si Jake kasi ang personal driver ni Tyler. Hindi pa po ma'am. Kayo pong hinihintay ko. Kanina pa po umalis si Sir Tyler kasama si Ariel. Sagot nito. Napakunot na lang na noo si Madison. Sinong driver ni Tyler? Si Ariel na po ang magiging driver niya at ako naman pong nautusan ni Sir na magiging personal driver niyo po. Binuksan na ni Jake ang pintuan ng sasakyan. Napatango na lang si Madison saka siya sumakay sa kotse. Kilala na ni Madison si Jake dahil siyang personal driver ni Tyler maliban kay Ariel na siyang sekretary niya. Nakatingin na lang si Madison sa labas ng bintana, tinitingnan ng mga billboard. Mapait siyang napangiti. Dati halos mukha niya ang laman ng lahat ng mga billboard pero ngayon mukha na ni Lizal ang nakalagay. Sandali, ihinto mo, anas ni Madison nang makita niya isang malaking billboard. Hindi man niya nakikita ang mukha dahil sa mask na nakasuot sa model sa billboard. Kilalang kilala niya ang sarili niya. Siya ang babaeng nasa pinakamalaking billboard. Napatingin naman si Jake sa tinitingnan ni Madison. Ako ba talaga yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Madison. Sanay na siyang makita ang sarili niya sa billboard pero syempre, iba na yung ngayon. Yes ma'am. Itinuloy lang din po ng kumpanyang ilabas ka. In just one night nga po sold out yung mga alahas na nilakad mo. Pinili na lang nilang itago ka sa likod ng maskara na yan. Sagot ni Jake. Halos hindi makapaniwala si Madison. Oo, nakamaskara siya at kahit na hindi alam ng mga tao na siya yun, ang sarap-sarap pa rin sa pakiramdam. Pakiramdam niya tuloy, ito ang kauna-unahang nagkaroon siya ng billboard sa buong buhay niya. Nagpatuloy ng biyahe nila patungo sa kumpanya ni Tyler dito sa Pilipinas. Napapatingin ng mga empleyado ni Tyler kay Madison. Kilala ng lahat si Madison at lahat sila'y alam ang naging issue ni Madison noong nakarang taon na siyang naging dahilan ng pagkawala niya. Anong ginagawa niya dito? Lalapit pa siya sa kumpanyang to para sa comeback niya. Ang lakas naman yata ng loob niya para gawin yun. Crystal Entertainment nga hindi siya tinanggap tapos papasok siya dito sa Moya Entertainment. Rinig ni Madison sa bulungan ng mga kababaihan pero hindi siya nagpadala sa mga bulungang yun. Diretso lang ang lakad niya at nakataas pang noo niya. Kasama niya ba ang driver na si Sir Tyler? Anong gayuma kayang ginamit niya para magkaroon siya ng connection dito sa Moya? Hindi na lang pinansin ni Madison ang mga salitang naririnig niya. Dito tayo ma'am. Giniya ni Jake si Madison hanggang sa makarating sila sa elevator. May 2 elevator pero siksikan sa kabila. Nakasunod lang naman si Madison kay Jake. Nang lumampas sila sa isang elevator na maraming naghihintay na pagbukas nito. Nakatingin silang lahat kay Madison at dahil sa pagtataka ni Madison, nilingon niya rin ang mga empleyadong naghihintay sa kabilang elevator. Don't mind them ma'am. Wika ni Jake saka pinauna ng papasukin si Madison sa loob ng elevator. Bakit hindi mo sila pasabayin dito? Tanong na ni Madison kay Jake. This is for VIP lang ma'am. Si Sir Tyler ang gumagamit nito. Nalaki na lang ang mga mata ni Madison sa sinabi ni Jake. Tumingala si Madison at ngayon niya lang nakita na may karato palang nakalagay, VIP only. Pero bakit dito mo ako pinapasok? Pwede naman tayo makipagsiksikan sa kanila. Aniya pa. Eto po yung bili ni Sir Tyler. Mahirap po suwayin ng mga utos niya. Sumusunod lang po ako. Sagot ni Jake. Hindi naman na nakasagot si Madison na bumukas ng pintuan. Nauna pa rin maglakad si Jake dahil hindi naman alam ni Madison kung saan ba siya pupunta. Pumasok silang dalawa sa isang kwarto at naabutan nilang may mga tao na doon.
Miss Guerrero, masiglat na kangiting salubong na bakla kay Madison. Bahagya pang napataas ng kilay si Madison dahil sa pagtataka na bigla siyang yakapin ng baklang nagagalit lang sa kanya noong runway nila. Siya yung baklang may-ari ng kumpanya ng mga alahas na inilakad nila. How are you? I hope you're okay. I'm sorry nga pala sa inasal ko sa'yo. I hope hindi na natin palakihin pa yung kaunting gulong nangyari sa runway. I'm really thankful na ikaw naging finale. Hindi talaga nagkamali si Mr. Moyang pinadalang model. Wika nito. Pinaupo naman na nila si Madison pero nagtataka naman si Madison kung ano bang nangyayari. Bakit biglang naging mabait sa kanya itong baklang to? Oh, by the way, I'm Glenn, or you can call me Glenda for short. Natatawa pa nitong wika pero nagtataka lang ang mukha ni Madison. Tumikim naman si Glenn. I came here to thank you. Grabe ang lakas mo. Na-sold out lahat ng mga nilakad mong alahas ko kahit na may suit ka pang maskara. So nagpunta ako dito para personal ko ibigay sa yung commission mo at ng kumpanyang kinabibilangan mo. I really can't believe na this is happening. Kapag nagkaroon na naman ako ng runway for my products, sana tanggapin mo ulit ha? Wika nito. Natutuwa siya dahil si Madison ang naging dahilan kung bakit lumaki ang sales niya sa loob ng isang gabi. Sure, basta hindi conflict sa schedule ko. Sagot naman ni Madison. Don't worry, kung hindi naman pasok sa schedule mo kami mag-a-adjust. Basta ikaw ang lalakad ha? Wika na nito kaagad. Napatango na lang si Madison, unang project na makukuha niya ito kung sakali. Hindi na rin ako magtatagal dahil marami pa kaming asikasuhin. See you next time, Miss Guerrero. Hindi talaga nagkakamali ng pinili si Mr. Moya. Have a nice day, Miss Guerrero. Pagpapaalam ni Glenn. Tumango lang naman si Madison. Itong mahirap sa industriyang pinili niya. Kapag may silbi ka sa kanila, mabait silang lahat sa'yo pero kung wala ang akala mo kung sinong hayop kong ituring. Sanay ka na talaga sa nangyari sa industriyang ito. Nung malaman niyang ikaw ang nasa likod ng maskara, akala mo kung sinong galit na galit tapos ngayong ikaw ang dahilan. Dahil na-sold out ang mga nilakad mong alahas niya, akala mo napakabait. Ngumiti lang naman si Madison. Sanay na talaga siya. Hindi na siya magugulat pero natututo na siya. Hindi lahat dapat niyang pagkatiwalaan. Wala namang dapat ikagulat pa, sagot naman ni Madison. By the way, I'm Jody. Ako po magiging personal assistant niyo. Ito na rin po yung contract niyo sa Moya Entertainment na kailangan niyo pong pirmahan. Binigay ni Jody ang ilang mga papeles. Binasa naman na muna yun ni Madison at hindi naman mahirap ang rules at regulations ng kumpanya. Nang matapos niyang basahin ay pinirmahan niya na kaagad ito at ibinalik kay Jody. Kakausapin din po kayo ni Direk Gary mamaya after ng ibang schedule niya. Wala pong kasiguraduhan kung anong oras niya kayo makakausap dahil may shoot po sila ngayon. Sure, no worries. Pwede naman ako maghintay. Nakangiti namang wika ni Madison. Wala pa naman po kayo masyadong schedule kasi mamaya pa naman po kayo makakausap. Magpapaalam po muna sana ako dahil may mga gagawin pa po kasi ako. Oh sure, no worries. Gumiti na lang si Jody saka siya lumabas ng kwartong yun. Naiwan na lang na mag-isa si Madison. Wala siyang masyadong gagawin ngayon. Hihintay niya rin si Direk Gary, ang direktor na isa sa pinakamagaling sa Pilipinas. Kinakabahan siya kung ano bang pag-uusapan nila. Magkakaroon na kaya siya ng project? Pero para namang imposible dahil halos kababalik niya lang. Kinuha na lang ni Madison ang cellphone niya at nag-browse na lang sana sa social media accounts niya nang mapansin niyang may nag-message sa kanya. Napangisin na lang siya nang makita niyang pamilyar na pangalan sa message niya. Itinapon niya na kasi ang dating phone number niya kaya paniguradong sa social media nila kinokontak si Madison. Unang binuksan ni Madison ang message ng dati niyang manager. It's been a while. Bakit hindi ka nagsasabi na you're alive pala? Ang bunga kala namin na wala ka na talaga. I'm thankful that you're alive. Sana magkaroon ka ng oras na makausap ako. I need to talk to you, Madison. Napapairap na lang si Madison. Ang pa-plastic naman pala ng mga taong nakasama niya ng ilang taon. Akala mo kung sino mga nag-alala talaga sa kanya. Hindi man lang niya nahalata na ang toxic pala ng mga nakapaligid sa kanya noon. Mabuti na nga rin siguro nangyaring malaking iskandal niya dahil nalaman niya kaagad na hindi pala healthy ang mga taong akala niya kaibigan niya. Napataas ng kilay si Madison nang makita niya ang message ni Rohan. Binuksan niya yun at binasa. Can we talk? I am really worried about you. I hope you're okay. Please contact me if you have time and let's talk. Ang sarap sampalin ni Rohan. Napapahigpit tuloy ang pagkakahawak ni Madison sa cellphone niya. Kung nasa harapan niya lang siguro si Rohan ngayon,
Baka nasampal niya na to. Ang lakas naman ng loob niyang sabihin nag-aalala siya kay Madison. Bakit? Noong bumabagsak bang mundo ni Madison, pinuntahan man lang ba siya ng magaling niyang boyfriend? Ni hindi nga ito tumawag o nag-text sa kanya eh. Tapos ngayon sana ayos lang siya. Ang kapal din pala ng kalyo niya. Ang kapal-kapal naman ng mukha niya. Pinatay na lang ni Madison ang data niya at naglaro na lang sa cellphone niya. Baka may isumpa niya ng mga taong nagpapanggap na may care talaga sa kanya kahit ng totoo ay wala. Makalipas ng ilang oras ay halos maboring na si Madison sa paghihintay sa loob ng kwartong pinagdalhan sa kanya. Aabutin pa kaya ng gabi si Mr. Gary? Naboboring na talaga siya kung may shoot pala ito ngayon. Bakit hindi na lang sila mag-schedule kung ano man ang sasabihin ni Direk Gary? Napabuntong hininga na lang si Madison. Nagsisimula ulit siya kaya kailangan niyang habaan ang pasensya niya, lalo na't siya ang may kailangan sa kanilang lahat. Inihilig na lang ni Madison ang ulo niya sa lamesa at ginawa niyang una ng braso niya. Maya-may bumukas ang pintuan. Tulog ka ba? Rinig ni Madison sa isang tinig kaya mabilis siyang umayos na upo at tiningnan si Tyler. Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya. Medyo namumula pang mga mata ni Madison dahil kakukuha pa lang niya na antok niya. Let's sit outside. Why you're staying here? Hinihintay ko si Direk Gary. Gusto niya raw ako makausap, yun ang sabi ni Jody. Sagot niya kay Tyler. Nalaki naman ang mga mata ni Madison nang hilahin siya ni Tyler palabas ng kwarto. Saan tayo pupunta? Hindi ako pwedeng umalis. Paano kung pumunta na si Mr. Gary dito tapos wala ako? Nakakahiya naman kung siyang paghihintayin ko. Pagdadaldal ni Madison. I don't care, edi maghintay siya. That's not my problem anymore. Saan kaya dadalhin ni Tyler si Madison? Sa kanilang kontrata, may nabuo kayang pagtitinginan sa kanilang dalawa? Anong buhay kaya ang naghihintay kay Madison? Ngayong malaya na siyang magagawang lahat ng gugustuhin niya. Ano ang mangyayari sakaling magkaharap silang muli ng ex niyang si Rohan? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.